expected ko na may mga problemang dadating sa pag-build natin sa kontrabidang FI. Pero ang hindi ko in-expect na ganito kadaming problema ang kakaharapin namin. Yung pala yung isa naming mali rito, kaya pala nagsasayaran. So, dapat yung mga rayos daw, nakabaliktad lahat. Ordinary lang yan eh. Sabi ko, silver, makintab eh. Colorblind talaga kayo. Pakicheck nga maigi yan. Para sa akin talaga clean build lang. Yun din ang sinabi ko kay Boss Arch. Talaga clean build lang talaga ang pinaka the best. Yung fender, di ba may naka-imbos na 01? Lahat po ba yun carbon talaga? Jaya, bukas ha, sabi mo kay Bogus, hanggat maaari, maagang mapadala na yung pyesa rito na kulang ha. Day 3, priority namin na maitayo na ang motor pero paunti-unti naming nare-realize na madami pa kaming kulang na pyesa. Kaya kung ano lang ang kaya naming magawa nung araw na yon, dun lang muna kami nag-focus. And during the entire build, walang tigil kami ng kalilinis para mapakintab natin ang makina. Kasabay na din nito ang pag-aayos ng ating front suspension. Pero kulang pa tayo dyan mga ka-Z1 Nation. Yung harness na galing sa stock ng Raider, inilipat na natin sa race power chassis. Hindi ka na maglalagay airbag. Walang airbox to. Hindi ka na maglalagay. Ito sa taillight. Yan, sa baba yan. Sa baba ito. Yan, dalawang yan. Dito Tapos, pasok, dito pasok. Strap mo na yan dyan. uh, Pasok dito sa ilalim. Tapos yung isa sa busina dito nakapasok. yun, sa baba. Ganyan. X to eh. Basta nasa likod to ng ano. Kasi ito yung sa sensor, bank sensor. Tapos ito yung sa busina dito sa kabila. Papasok. Pero kabit mo muna yung to. Ignition coil. Kasi ito, kung lulusot sa ilalim, lahat to sa headlight. Dito daan yan, no, mister? Kanina pa ako yan. Dito ah. Oo. Tapos dito yung tox. Meron tox dyan. Ito sa auto sensor. Ganyan, baka nakalabas to. Ganyan. Pero ito sa auto sensor, tapos nandito yung ano, di ba? Oh, ignition coil pa ganyan eh. So yun, medyo nahirapan tayo doon sa position ng mga wiring nito dahil hindi naman tayo ang nagsimulang magbaklas. So nagpatulong tayo. Pag hindi ikaw nagbaklas ng wiring at di mo kabisado, patulong ka na lang. Walang masama. Walang tigil na paglilinis ng makina, alignment ng rayos sa rims, front suspension. Yan ang mga ginawa natin sa ikatlong araw ng ating kontrabidang FI. Ano yung natapos natin dyan, Jay? Yung popping boss, pa-final na lang tayo dito boss sa iba. Yung starter ba hindi nakakalasin yan? Ganyan na yan. Babap na lang natin boss. Dito, master, kamusta tayo rito? Then, na-fix na natin to. So itong magic lower plus yung Kulang bukas, Monday. Anong mga rotor disc natin, pansamantala? Stock muna. So, expect ko bukas yung preno sa likod. May bracket tayo eh. May caliper tayo. May rotor tayo. May rim tayo. Ano bang ma-accomplish natin dito, master? Ito lang likuran bukas. Tsaka rear set. So, until Monday, pakintabin yung makina. O, sige. Kinakailangan din naming mag-outsource para sa gagawa sa outer part ng ating kontrabidang FI, especially sa fairings nito. Maproseso ang paggagawa nito at aabutin ng linggo bago ito matapos. Kaya kailangang mailatag na natin ang magiging design ng kontrabidang FI. At matapos naming pag-usapan ng magiging final look, ito ang magiging kakalabasan ng ating kontrabidang FI. Teka, sandali lang mga ka-Z1 Nation, ipapakita ko din sa inyo yan. Pero bago yun, panoorin nyo muna to. Pasuyo ako pag-iyak ako ng dalawang gulong, 90-80 tsaka 80-80. Ayun, so antayin pa natin yung gulong na manggagaling pa sa Fairview kasi medyo mahirap siyang hanapan ng size kasi ayun, kung nakikita nyo masyado siyang maliit, mahirap talaga hanapan ng size. So ayun, antayin natin. Dahil linggo ngayon, halos wala tayong mabilhan ng pyesa para sa ating kontrabidang FI. Mostly kasi ng supplier namin is from Caloocan. Alam naman natin na sarado ang Caloocan tuwing linggo kaya medyo kinakabahan na ako dahil papalapit na ng papalapit ang Rev Nights 3. So yung nga guys, no, kailangan muna natin ng mga tornilyo kasi iba na yung set nitong rim natin. So antay lang natin yung 7 tornilyo. Habang hinihintay ang mga piyesang paparating, inumpisahan na ni Master ang pagpapalit ng gulong na pangsamantala lang muna nating gagamitin para tumintig ang motor. Kasabay nito ang pagtesting natin ng rotor disc na gagamitin natin dahil magpapalit din tayo ng race power caliper. At dito na natuklasan ni Master ang problema na kinakatakot ko simula pa nung una.
mga spacer na kulang natin, sila na yan. Yan ang kalaban ko, dyan ako walang alam. Spacer. Hindi ko alam kung saan ako makakakuha niyan. Tulad nga ng sabi ko nung episode 1, alam kong diyaan ako mahina. Kaya pinag-isipan ko ng mabuti kung ano ang pinakamagandang pwedeng gawin. Bali, anong mga kulang natin, spacer? Picturean nyo lahat, tsaka yung sukat. Pagawagad natin. Sanay sa makina. Makintab na ba yung makina? Jaya, bukas ha, sabi mo kay Bogus, hanggat maaari, maagang mapadala na yung pyesa rito na kulang ha. Basta kay Manibela, para mabuo na yung unahan. Konti na lang. Dahil wala pang mga pyesa, focus ulit tayo sa mga magagawa natin katulad ng pag-i-install ng race power caliper at race power rear set. Medyo madugo dahil kailangan natin tong i-modify para mag-fit. Yun naman talaga ang essence ng build eh. At ilan lang yan sa challenges na pagdadaanan natin. Day 4. Dito na magsisimula ang tunay na mga mabibigat na trabaho. Dahil expected namin na dito sa araw na to dadating halos lahat ng pyesa na kailangan namin. At dahil marami-rami na din tayong naikabit na pyesa, humingi ako ng tulong sa isang tao na may experience na pagdating sa ganito. Yo, what up mga Garso? Jesus nga pala. Kamusta kayo ngayon? At kung makikita nyo dito sa tabi ko is yung radar na binubuo ni Boss Arch. Itong radar FI niya na ang pangalan nga daw niya is kontrabidang FI mga gar. At sabi nga niya sa akin, gusto nga niya, madalaw nga natin tong kanyang unit para makita natin kung ano na nga ba yung progress niya. Pero sa nakikita ko ngayon, almost 20% na nakikita ko sa unit niya ngayon. Alloy parts na talaga halos siya. Street bike na binubuo talaga nila dito. Makikita nga na naka-rear shock siya na race power. At yung mismong kanyang swing arm is race power din. Para sa akin talaga clean build lang. Yun din ang sinabi ko kay Boss Arch. Talaga clean build lang talaga ang pinaka the best na magawa dito sa kanyang Raider. Ang plano namin kasi mga ka-Z1 Nation ay ikabit lahat ng pwedeng ikabit dito. Dahil dadalhin natin to sa Caloocan para dun tapusin halos lahat para dito sa ating kontrabidang FI. So, ito yung T-post natin, mga C1 Nation, tsaka yung extension, APR, medyo baliktad pa. So, bakit nga ba APR? Wala kasing race power eh. Kung JRP din naman, ang hirap maghanap, laging out of stock, ang hirap makakompleto sa set. Eh ngayon, swerte namin, nung namili kami, nakapag-book agad kami kay Alpon ng pyesa. After ma-book, hinintay namin after ilang days, ito, nagdatingan na. Ito, manibela, T-post, itong extension. Tapos ito pang wave to. Ito pang wave din to para bumaba. Ang pinakamahirap na part dito, ito, pinalitan na ng bagong bearing assembly. Tapos itong dalawang to, ito yung stopper niya, di ba master? Ayan, stopper yan dito. So, sa awa ng Diyos, wala namang alon. Anong pinakamahirap na ginawa dito? Sa buong ibabaw. Ito, no? Ang inner tube natin ay tapos body blower na tayo. Tapos, ang outer natin, wave caliper. Susunod na challenge ni Master dito, pag kinabit na yung gulong, iakasinta na yun. Inayos na din ni Master ang throttle cable nito kasama ang mga brake levers. Pagkatapos niyan ay pinalitan na din natin ang shock na gagamitin natin. Race power pa din pero pinalitan natin ng walang baso. Nailapag na din natin ang makina para nang sa ganun ay masimulan na nating i-assemble itong mga item na paparating sa atin. Ito ba? Alam ko nandito na yung iba. So ito yung mga kakabit natin para sa pyesa mismo, race power. So may caliper, so 4-pot tayo sa unahan, 2-pot sa likod. Usual build ng Raider FI para sa tie is drum brake. Pero since tali tayo sa race power, gusto natin to ipakita, so magtutupat tayo sa likuran. Tapos ang shock natin, ang proper ng tie usually talaga is walang baso. So napansin nyo naman yung Raider natin is may baso. Papalitan natin siya ng ganito. Minimal lang. Pero may mission pa tayo rito dahil ang tema natin is silver black pero may white. So, papachrome natin to. Tapos, dumating na rin po ang mga request natin. Radiator guard for yun, pang Raider natin. So, alloy to. Sana, dumating na rin yung kapartner nito. May kapartner to dito. Ito, mga padala to from APR. So, nung nakaraan, nakita nyo na yung mga crankcase natin. Ito na yan. Ayun, oh. Case, dumating na. Ang hinihintay kong dumating ngayon, ayun, ito yung mga maliliit na detalye. Brake arm, mga tappet cover, clutch holder para sa crankcase. Ito water pump. So, nakita nyo last time, may mga butas yan. Ito yung isa. So, ito yung isa. Tapos, ito, dito to. Ito, dito to. So, APR tayo all the way. Ano pa yung mga bagong dumating? Ay, ito pa. Drain plug. So, meron tayo titanium, radiator, hose. Ayan, ang APR din yan. So, kapartner yan nung alloy radiator natin. So, ito na yung mga final pieces. Actually, natindig na yung motor. Nailagay na yung swing arm, nailagay na yung mga gulong. Manibela na ilagay na. Ito na yung mga final pieces. Ito na yung mga panggit na. Dadalhin pa natin to kala Alpon to check everything. Pero for now, tara, pakabitan natin to kay Master.
So day 5 na tayo guys at parang wala pang nababago dito kay Kontrabidang FI. So habang maaga pa at wala pang ganong customer, ito muna ang pukusan natin para kahit papano magkaroon man lang tayo ng 50% na pagbabago dito sa Kontrabidang FI. So ito yung mga washer at spacer na need namin ipagawa sa labas. So kami lang nagasinta niyan, so medyo mali-mali pa yan. Pero dadali namin yan dun sa mas mahuhusay na builder. First time kasi namin to, kaya namang gawin, kaso medyo mabibiti na sa oras Kaya hihingi tayo ng tulong. Magpo-phone a friend tayo dito. At ang tumulong sa amin sa mga spacers, isa sa miyembro din ng Team Race Power, ang tinaguriang The Modifier. Pani illichita, vera pani illichita, nalla pani illichita, nalla pani no kuchita. Pani illichita, vera pani illichita, nalla pani